Huwag kayong maglalaro ng mga bagay na hindi nyo naiintindihan. Walang makakapasok kung walang nagpapasok. Lena, kung naririnig mo kami, nandito kami para makinig. Hala! Gumalaw! Ano raw sabi? Hindi ako marunong magbasa eh. Anak ng... Manong? Wala siya dyan. Chikoy? What's up, Miss Beautiful? Teka, nasan ba si Manong? Hinahanap niya ang nanay niya. Matagal-tagal daw siyang mawawala. Buti na lang dumaan ka. Kumusta ka pala? Buti naman gumaling ka. Yun nga eh. Nung ginamot ni Paring Benjo ang pagiging aswang ko, kala ko normal na ulit. Pero may naiwan. Naiwan? Ang ilong ko, naging malakas ang pangamoy. O ano naman? Nakakaamoy ako ng kung ano-ano. Minsan amoy kandila. Minsan naman amoy punong kahoy. Diyan, sa bahay ni Paring Benjo. Lagi ako may naaamoy dyan. Amoy lupa, amoy kabayo, ay ewan. Kung totoo nga talaga ang sinasabi mo, sige, samahan mo ko. Samahan? Teka, saan? Dito, anong naaamoy mo dito? Amoy sigarilyo? Nagyoyosi ka ba, Nay? Bahay mo to? Ay, taray ha. Rich kid pala si Madam? Sa tatay ko. Ah, ganun ba? Nandyan ba siya ngayon? Wala. At ayoko ng madaming tanong. Tara na sa loob. Oh, sino naman tong kulot na to? Manahimik ka nga. Ha? Teka, wala naman akong sinasabi ah. Anong naaamoy mo dito? Amoy kandila. Yung tig-5. Bakit ba? Totoo nga. Malakas nga ang pang-amoy mo. Teka, ano ba yung naamoy ko? Multo. Ha? Multo? Saan? Duwag si loko. Nakatingin siya sa'yo. Hala? Nakakakita ka ng multo? Ibig sabihin may third eye ka? Oo. Eh, yung sa akin, ano tawag dito? Third nose? Clear aliens ang tawag dito. Ang kakayahang maamoy ang isang bagay kahit wala naman talagang pinanggagalingan na amoy. Parang utot? Hindi. Pwede ba? Magseryoso ka naman. Isa yan sa mga psychic na kakayahan. Ibig sabihin, nakakaamoy ka ng mga bagay na wala naman talagang amoy sa paligid. Parang clairvoyance, nakakakita ng mga espiritu. O kaya clairaudience, nakakarinig ng boses o tunog mula sa di nakikitang mundo. Pero ito, pang-amoy naman. So, third nose nga. Mang Chikoy, nandyan ho ba si Ka Benjo? Nako, wrong timing ka boy. Wala dito si Paring Benjo. Bakit ba? May gumagambala sa'yo. Ho? Yun na nga po ang sadya ko eh. Halos di na ho ako makatulog. Chikoy, anong naaamoy mo? Tae?
Ano? Nakaapak ako ng tae eh. Buwisit. Pwede ba? Magseryoso ka muna saglit. Wow! OJT na pala to, madam. Bilis. Anong naaamoy mo? Parang amoy lumang libro at kape na matagal ng malamig. Lumang libro? Ano ba kasing ginawa mo? Ano ho kasi? Noong Huwebes ho, niyaya kami ng kaklase kong si Paulo na maglaro ng Spirit of the Glass. Ano mga tol? Game kayo? Ako, game ako dyan. Ikaw, Obet. Huwag mong sabihin naduduwag ka. Sinong duwag? Matapang to, boy. Ang sabi sa kwento, may estudyanteng namatay raw sa classroom na to. Mga tol. Ma-exam pa pala tayo bukas. Magre-review pa ako. Tigilan mo nga kami, Obet. Naduduwag ka lang eh. Ang sabi nila, ang pangalan daw ng babae ay Lena. Bigla na lang daw siyang natumba habang nag-quiz at hindi na raw nagising pa. Kita mo na, Balong? Ang ibig sabihin lang nun, sobrang hirap ng quiz. Hindi kinaya ni Lena, kaya umuwi na tayo at mag-review. Pero ayon sa kwento, kapag sinubukan mong tawagin si Lena at magtanong ka ng sagot sa test, bubulungan ka raw nito ng tamang sagot. O edi ano pang hinihintay natin? Tawagin mo na. Okay, lahat ng daliri ilagay sa baso. Dapat light lang, huwag ididiin. Lena, kung nandito ka, bigyan mo kami ng tanda. Wala naman no. Gawa-gawa mo lang to, Paulo. Huwag kayong magulo. Dapat seryoso. Lena, kung naririnig mo kami, nandito kami para makinig. Hala, gumalaw. Ano raw sabi? Hindi ako marunong magbasa eh. Anak ng... Simula noon, hindi na kami tinigilan ng babaeng nakaitim. Sino? Yung babae, yung nakaitim. Hindi siya si Lena. Iba to, parang teacher. Nakatayo lang, habang nakatingin siya sa akin. Yung kay Paulo, mas malala. Hindi siya ginugulo. Pinapatahimik siya. Baka hindi niya kayo pinapatahimik para takutin. Baka gusto lang niyang mapakinggan siya. Iba ang dumating.
Ibig sabihin na istorbo siya o may gusto siyang sabihin. Ano ho ba ang kailangan namin gawin? Kailangan nating isara ang binuksan ninyo. Kailangan nating bumalik sa lugar kung saan kayo naglaro. Tawagin mo ang mga kasama mo. Mahaba-haba ang gabing ito. Hala, kasama ba ako dyan? Diyos ko po, ano ba itong pinasok ko? Nandito tayo dahil may ginambala kayong kaluluwa. Kaya sa ayaw at gusto nyo, kailangan nating ulitin ang laro para maisara ito. Sigurado po ba kayo dito? Hindi na ito laro. Ito ang paraan para matulungan natin siyang makatawid. Kung nandito ka man, na gumagambala sa amin, ano ang pangalan mo? Elena? Di ba Lena yung tinawag natin? Bingi pala yan eh. Huwag niyong gagalawin. Ako na. Ako lang. Nagbago ang itsura ng classroom. Naging library. Kung ganun, ito kaya ang tinatawag nilang limbo? Ma'am Elena? Kung ganun, matagal na pala siyang naghihintay. Kaya kahit ibang tinawag, siya ang sumagot. Dahil matagal na siyang nakakulong sa katahimikan. Matagal na rin siyang naghahanap ng makikinig sa kanya. Naririnig niyo po ba ako? Akala ko wala nang darating. Ma'am, ang pangalan niyo po ba ay Elena? Oo, pero hindi naman ako yun para sa iba. Sa kanila, ako lang ang librarian. Tahimik, walang halaga. Bakit niyo po sila sinusundan? Tinawag nila ako. Akala ko, ako ang kailangan nila. Akala ko, may nakakaalala na sa wakas. Pero nung lumabas ako, tinakbuhan nila ako. Ikinalulungkot ko man pong sabihin, pero multo na po kayo. Pero hindi kayo masama. Naligaw lang kayo. Nandito na ako, ma'am, para makinig, para marinig kayo. May isang lalaki na unang beses kong naramdaman na nakatingin sa akin, hindi bilang librarian, kundi bilang ako, bilang Elena. Lagi niya akong dinadalhan ng kape, kahit malamig na. Sinabi niya, susunduin niya ako. Pero hindi siya dumating. Nag-antay ako buong hapon hanggang sa hindi na ako nagising. May tao pa ba dyan? Nako, mukhang wala na ata. Mukhang excited umuwi ang lahat dahil bakasyon bukas. O siya. Alam mo bang 3 araw akong nakaupo sa sulok ng library bago nila natagpuan yung katawan ko? Wala ni isa ang naghanap. At mula nun, inisip niyong walang naghanap? Kasi wala naman talaga. Tahimik akong nawala. Walang tanong, walang paalam. Pero ngayon po, nandito ako, nakikinig at nakakaalala. Hindi ko alam
na ganito pala yung pakiramdam ng may nakikinig. Hindi ka naiwan, ma'am. Hindi ikaw ang nakalimot. Sila lang ang hindi nakakita. Pero ngayon, naririnig kita. Ang tagal kong nanahimik dahil akala ko walang makikinig. Palayain mo ang sarili mo sa lungkot na bumabalot sa'yo. Oras na para bitawan mo ang sakit. Maraming salamat. Paalam, Ma'am Elena. Ano? Wala na? Oo, Chikoy. Wala na. Ma'am Elena, maraming salamat. Ngayon, isinasara na namin ang daan. Paalam. Madam V, maraming salamat po sa tulong nyo. Pasensya na ho talaga. Pasensya na po talaga. Walang anuman. Huwag nyo nang uulitin yan. Hindi nyo alam kung ano ang mundong pinapasok ninyo. Huwag na kayong maglalaro ng ganyan dahil baka sa susunod, iba na ang matawag ninyo. Teka, ano ba talaga ang nangyari? Napatawid ko ang kaluluwa niya. Nasa mapayapang lugar na siya. Wow! Nagagawa mo pala yon? Pwede mo bang patawirin yung kapitbahay namin? Ha? Bakit? Patay na ba siya? Hindi. May utang lang sa akin. Parang multo na rin. Ayaw na magparamdam eh. Buisit? Hi, ako po pala si Juan Pedro bilang Paulo. Suportahan niyo din po ang aking channel na Creepinoy at huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Hi! Ako po si Z Animation bilang si Balong. Suportahan nyo din po yung aking channel na Z Animated Horror Story. At huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po!